Mga kakasaysayan vibe, balik na naman tayo sa usapang pang-international na akala mo naman ay sobrang solid, di ba? Bilang isang military historian na mahilig magmarites sa mga kaganapan sa mundo, madalas nating makita sa balita sa mga pakul na media sa kanluran ng isang picture perfect na imahe ng pakakaisa salok ng NATO. Akala mo naman ay isang barkadahang walang iwanan, isang pader ngang semento na hindi matitibag at laging sumusunod sa bawat kumpas ng baton ng Amerika sa ilalim ngang bandila ng hegemonya. Sa mga official statement, napakalinis ng usapan, parang walang bahit ng dumi ang kooperasyon ng mga miyembro nito at ang bawat bansa ay tila mga masunuring bata na handang sumunod sa bawat utos mula sa Washington. Pero alam niyo naman ang kasabihan, di ba? Sa ilalim ng makintap at matibay na balat, may mga malalaking bitak at lamat na hindi napapansin ngang mga taong hanggang surface lang ang tingin. Ang totoo niyan, ang nga estratehikong interest ng bawat bansa ay magkakaiba at yung dating bulak na pagsunod unti-unti nang napapalitan ng matinding pagdududa. Ang lamat na ito ay hindi lang basta-basta, galing ito sa hindi pa kakapantay-pantay kapangyarihan, mga pambansang interes na nakbabanggaan at mga lumang sugat sa kasaysayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin naghihilom. Yung pader nga NATO na akalang marami ay forever na hindi matitinak ayon nagpapakita ng senyalas ng pagkasira dahil sa pabago-bagong ihip ng hangin sa geopolitika. Kamakailan lang, nakaroon ng isang malaking lindol sa mundo ng geopolitika na talagang yumanik sa lahat ng ang Espanya na akala mo ay forever loyal na haligi ng NATO ay gumawa ng isang move na walang sinuman ang nak-expect. Sa huling 2 araw na karaang buwan, biglang na-lockdown ang Madrid hindi dahil sa virus, kundi dahil opisyal nilang isinara ang kanilang kalangitan at mahigpit na ipinagbawal ang lahat ng sasayang panghimpapawid ng militar ng Amerika at Israel na dumaan para sa kanilang mga operasyon sa gitnang silangan. Hindi lang ito basta simpleng no thanks sa isang request. Isa itong direktang sampal sa nakagawyang sistema kung saan ang Amerika ang laging bida at laging nasusunod. Talagang nasyok ang makoridor ng kapangyarihan sa Washington at Brussels. Isipin ni Joe ang Espanya na nasa strategic na pwesto sa Timog Europa. Biglang naging pader na hindi madadaanan mga aeroplanong pandigma mga kalyado nito. Yung dating open skis para sa mga fighter jets biglang naging no entry na nagpapakita na ang bansang inaasahang susunod lang sa Agos ay marunong na palang manindigan. Ang paksasara na ito ng kalangitan ng Espanya ay isang napakalakas na mensahe hindi lang para sa Washington kundi para sa buong mundo na mahilig manot ng drama. Sinasabing Madrid na ang kanilang soberanya ay hindi pwedeng basta-basta isantabi o gawing tool para sa mga digmaang hindi naman nila pinaniniwalaan o wala namang ambak sa kanilang pambansang interes. Sa paggawa nito, literal na pinutol ng Espanya ang isang mahalagang lifeline ng transportation na matagal nang inaasahan ng militar na Amerika. Ang pagkabikla na marami ay hindi lang dahil sa mesmong aksyon kundi dahil sa kung sino ang kumawan nito. Hindi naman kasi maliit na bansa ang Espanya na pwedeng i-sinzone lang. Mahalagang bahagi sila ang security architecture ng Europa. Ang desisyon nilang ito ay nakbubunsot. Ngam nga tanong kung gaano ba talaga katatak ang alyansa at kung hanggang saan ba talaga ang abot ng impluensya ng Amerika sa makaalyado nito. Dito sa episode na ito, hihimay natin ng malalim ang dahilan sa likod ng matapang na desisyong ito kahit pa mga hulugan ito ang pakikipabanggaan sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ano nga ba ang nakay ng Espanya at nagawa nila ito? Hindi ito nangyari ng biglaan parang plot twist sa isang teleserye. Sa paaralan ng kasaysayan ng militar, alam natin ang mga ganitong malalaking desisyon ay bunga ng mahabang serye ng makaganapan, mahindi pagkakaunawaan at mga naipong hinanakit na parang bulkang sasabok. May mga malalalim na suga sa kasaysayan ang mga laro ng pangyarihan na natula sa Madrid na sabihing tama na, pagod na ako. Ang relasyon ng Espanya at Amerika ay puno ng mga komplikasyon na hindi laging nakikita sa mega press release. Mula sa madigmaan ng ika-19 na siglo hanggang sa malihim na kasunduan ng Cold War at yung trahedyang dala nga pagiging kaalyado sa madigmaan sa gitnang silangan, bawat kaganapan ay nagdagdag ng bigat sa desisyon ng Espanya ngayon. Ang move na ito ay hindi lang basta reaksyon sa kasalukuyang krisis, kundi isang statement na nagbago na ang pananaw ng Espanya sa kanilang role sa mundo.
Handa na ba kayong kalkalin ang malihim ng kasaysayan at ang madinamikang ng kapangyarihan na humubo sa paninindigang ito? Simulan natin sa kung paano direktang tinamaan ng Espanya ang pinakamahalagang ng operasyong militar ng Amerika, ang logistika. Ang Madrid ay hindi lang basta nagbibigay ng mga empty threats, pinatunayan nila ang kanilang determinasyon sa pamamagitan ng gawa. Mahigpit nilang binaan ang mga esquadron ng fighter jets ng Washington na galing pa sa mga base sa UK at France na lumipad sa kanilang airspace papunta sa mga conflict zone. Sa mundo ng military strategy, ang airspace ay kasing halaga ng lupa at dagat. Kapag pinakaitan mo nga access ang Amerika sa airspace ng Espanya, ibig sabihin niyan kailangang maganap ng mga eroplano nila ng mas mahaba at mas komplikadong ruta. Sayang ang oras, sayang ang gasolina at beksa ang efficiency ng kanilang operasyon. Isa itong direktang atake sa kakayahan ng Amerika na magpakilos ng puwersa. Hindi lang nito pinasakit ang ulo nga military planner sa US, kundi nagpadala rin ito nga malinaw na mensahe na ang Espanya ang boss sa sarili nilang teritoryo. Ipinakita ng Madrid na kaya nilang gamitin ang kanilang geographical na pwesto bilang sandata laban sa mga policy na hindi nila gusto at binago nito ang power dynamic sa rehiyon. At hindi pa sila dayan natatapos dahil direktang sinakangang Espanya ang pinaka-importanteng daluyangang logistika at supply chain ng Amerika sa Timog Europa. Paano? Sa pamamagitan ng lockdown at paghihigpit sa operasyon ng dalawang napaka-importanteng base militar, ang Rota Naval Base at ang Moron de la Frontera Air Base. Para sa mga hindi masyadong gets ang military infrastructure, ang base na ito ay hindi lang basta paradahan ng mga sasakyan. Sila ang main hubs para sa pagpapadala ng mga tropa, armas at supply mula Amerika papuntang gitnang silangan at Afrika. Ang rota ay parang main port para sa mga barkong pandigma at submarino ng US Navy habang ang Moron naman ay ang main transit point para sa mga malalaking transport aircraft at bombers. Ang paglimita sa paggamit ng mga pasilidad na ito ay isang napakalaking dagok sa kakayahan ng US na panatilihin ang kanilang presensya at mabilis na tumugon sa mga krisis para itong pagputo sa daloyngan dugo sa kamay na may hawak nga na espada. Malamig at walang pag-alinlangan na tinanggihan ng gobyerno ng Espanya ang direktang pakiusap mula sa mga boss sa Washington. Ang pagtangging ito ay isang malinaw na pakitanggilas ng diplomasyang walang inurungan. Imbes na maghanap ng kompromiso o magpadala sa pressure ng Amerika, pinili ng Madrid na manindigan sa kanilang prinsipyo at para lalong uminit ang usapan, gumawa silang isa pang big move, binawi nila ang kanilang ambasador mula sa Israel. Ang dalawang makasunod na aksyong ito ang pagsasara ng airspace at bases at ang pagbawi ng ambasador ay nagpapakita ng isang malinaw na pagbabago sa foreign policy ng Espanya. Hindi na sila papaya na maging tahimik na kasabwat sa mga policy na sa tingin nila ay nakdadala lang gulo at panganib. Ang pagbawi ng ambasador ay isang malakas na simbolikong protesta laban sa mga aksyon ng Israel at sa walang sawang suporta ng Amerika rito. Isa itong deklarasyon na ang Espanya ay may sariling boses at hindi sila takot na gamitin ito sa harap ng mundo. Isa itong disarming blow o isang hakbang na nagpapahina sa kakayahang magbigay ng supply na parang wala pang katulad sa kasaysayan ng NATO. Ang logistika ang gulugot ng kahit anong military operation. Kapag walang gas, walang bala, at walang reserbang tropa, kahit gaano pa ka-moderno ang army mo, wala ring silbi. Sa pag-atake sa logistikong aspeto na ito, ipinakita ng Espanya na gets nila ang military strategy. Alam nila kung saan ang kiliti at kahinaan ng makinaryang pandigma ng Amerika. Hindi man sila gumamit ng bala o bomba, ang epekto nito ay kasing bigat ng pagkatalo sa labanan. Pinipilit nito ang mga US military planners na mag-isip ulit at humanap ng mga alternatibong ruta na siguradong mas mahal at mas mabagal. Sa kasaysayan NATO, bihira ang ganitong level ngang pagtutol mula sa isang miyembro pagdating sa paggamit ng mga pasilidad para sa mga US-led operations. Nakseset itong isang delikadong presiden para sa Washington dahil baka gayahin din itong ibang bansa. Bakit na ba ang isang matagal ng kalyado ay maglalakas loob na suwain ang mga utos naga Big Brother sa gitna naga isang nagapoy na rehiyon tulad nagagitnang silangan? Bilang historian, ito ang tanong na dapat nating sagutin. Malaki ang pakinabang ng Espanya sa Amerika, kaya bakit nila ito isusugal? Ang sagot ay nasa halo-halong dahilan ng ekonomiya, mga aral na karaan at ang kagustuhang protektahan ang sariling security.
Ang gitnang silangan ay parang pulbura. At alam ngang Espanya na kapag sumama sila sa kampanya nga Amerika, sila rin ang unang masusunok. Ayaw nilang making collateral damage sa isang giyera na hindi naman sila ang nagsimula at hindi nila kayang kontrolin. Ang desisyong ito ay isang solidong halimbawa ng realpolitik kung saan ang pambansang interes at kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa loyalty sa isang alyansang parang hindi na sila pinapahalagahan. Para mas maintindihan ito, tingnan natin ang pinaka-importanteng part ng ekonomiya ng Espanya, ang enerhiya. Para sa mahilig mag-analyze geopolitika, malinaw na hindi ito padalos-dalos na desisyon. Isa itong maingat na kinakalkulang sugal para sa kaligtasan, isang life or death chess move. Sa geopolitika, bawat galaw ay may katapat na risk at reward. Hindi lang ito based sa ideolohiya, based ito sa malamig na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Bilang bansang Europeo, ang main goal nila ay mapanatili ang stable na ekonomiya at ang kapakanan ng kanilang nga tao. Ang pagsama sa isang malawakang gyera sa gitnang silangan ay isang sugal na hindi nila kayang tayaan. Ang leader sa Madrid ay talagang pinaisipan ang bawat senaryo. Ang paharang nila sa US ay nagpapakita ngang mataas na level ngang strategic thinking kung saan tinitimbang nila ang galit ngang Washington laban sa posibleng pakbaksak ng sarili nilang bansa. Isa itong classic example kung paano ang economic reality ay nagiging main driver ng military at foreign policy decisions. Ang main weakness na Espanya ay ang kanilang matinding gutom sa enerhiya. Wala silang sapat na sariling reserba ng langis o natural gas para sa kanilang mga industriya at populasyon. Dahil dito, napipilitan silang mag-import ng hanggang 99% ng kanilang kailangan mula sa ibang bansa. Napakalaking butas nito sa kanilang estratehiya. Ang ekonomiya nila ay nakadepende sa mga supply lines na hindi nila kontrolado. Kung sino ang may hawak ng gripong enerhiya, siya ang may hawak sa linga Espanya. Kaya naman, ang foreign policy ng Madrid ay laging nakatutok sa pagsisiguro na ang mga supply lines na ito ay laging bukas at safe. Kahit anong banta sa supply ng enerhiya ay itinuturing nilang banta sa pambansang seguridad. Sa ganitong konteks, ang gitnang silangan ay hindi lang malayong lugar, ito ang balon kung saan kumukuha ng buhay ang mga industriya ng Espanya. Ang gulo dun ay direktang gulo rin sa Madrid. At dito napapasok ang pinaka-importanteng choke point sa mundo, ang Strait of Hormuz. Ang makitit na kipot na ito sa pagitan ng Oman at Iran ay ang umbilical cord na nagbibigay ng dugo sa ekonomiya ng Espanya at ng buong Europa. Mahigit sa 1/3 ng lahat ng langis na dinadala sa dagat ay dumadaan dito araw-araw. Para sa Espanya, ang Hormuz ay hindi lang geografiya. Ito ang lifeline nila. Kapag naisara ito o naging delikado para sa mabarko, ang epekto sa Espanya ay wasakan agad. Titigil ang mapabrika, mapaparalisa ang transportasyon at ang daily life ay makakagulo. Sa pagtingin sa mapa, nakikita nga strategist nga Espanya ang isang manipis na linya mula sa kanilang porpapunta sa mabalon ng langis sa Gulf. Ang pagprotekta sa linyang iyon ay mas mahalaga kaysa sa pagsuporta sa military ambitions ni kahit sinong kaalyado, kahit pa ang United States yan. Gets ng gobyerno sa Madrid ang malupit na katotohanan. Kung makikisa sila sa mga plano ng Amerika at tutulong na pasiklabin ang giyera sa gitnang silangan, ang unang gagawin ng Tehran bilang ganti ay ang I-blockade ang Strait of Hormuz. May kakayahan ang Iran na gawin ito gamit ang mga mina, fast attack crafts at missiles. Ang blockade na ito ay makdudulot ng global energy crisis na walang katulad. Babagsak ang supply ni langis at ang takot sa market ang magpapataas ni presyo. Ang Espanya, na walang sariling reserba, ay may wangangangalaban sa puwersa ng merkado. Ang desisyon nilang tanggihan ang paggamit ng kanilang nga base ay isang paraan ng damage control. Iniwasan nilang maging biktima ng gerang sinimulan ng iba. Ang hindi pakpukaw sa galit ng Iran ay isang strategic necessity para mabuhay ang ekonomiya ng Espanya. Kapag naksara ang Hormuz, sabi NG Mega experts ang presyo NG langis ay pwedeng pumalo NG EQs USD per barrel sa isang iglap lang. Ano ang epekto nito sa Espanya? Ang ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa Eurozone ay makakaranas ng sudden death. Ang inflation ay wawasak sa halaga ng pera nila, magsasara ang mga business at ang unemployment ay abot sa langit.
Babagsak ang ekonomiya bago pa man may bumaksak na missile sa lupa nila. Ang pagkawasak ay economic, hindi military, pero ang epekto sa tao ay kasing lalang gera. Kaya para sa mga pinunong Espanya, simple lang ang choice, suportahan ang gerang hindi naman sa kanila at isugal ang ekonomiya o manindigan laban sa Amerika at protekta ng bansa. Ang energy gamble na ito ang main reason kung bakit handang sumalungat ang Espanya sa NATO. Ang economic survival ang highest form ng national security. Pero ang ekonomiya ay part lang ng kwento. Para maintindihan ang hugot ng desisyong ito, kailangan nating balikan ang history. Maraming tao ang akala na ang NATO ay isang masayang pamilya na nakmamahalan. Pero sa puso ng mga Espanyol, lalo na sa kanilang military at politicians, may isang malalim at nag-apoy na sugat. Ang sugat na ito ay may pangalan, ang taong 1898. Para sa kanila, ang 1898 ay hindi lang basta taon, ito ay simbolo ng pambansang kahihiyan, isang trauma na nagpabago sa kanila forever. Ito ang taon kung kailan gumuho ang kanilang status bilang global empire at ang bansang nakpabagsak sa kanila ay walang iba kundi ang Estados Unidos. Ang history ay mahaba ang memorya. At ang anino ngang nakaraan ay hanggang ngayon ay may saysam nga desisyon. Bilang historian, hindi natin pwedeng ignore ang epekto ng desastre sa utang ng Espanyol. Ito yung madilim na moment kung kailan napakawala ang Amerika ng sunod-sunod na atake sa humihinang imperyo ng Espanya. Sa pamamagitan ng Spanish-American War, marahas na inagaw ng US ang huling hiyas ng dating makapangyarihang imperyo. Ang materitoryong ito ay may malaking value sa ekonomiya at sa pride ng mga Espanyol. Ang pagkatalong kanilang armada sa Cavite at Santiago de Cuba ay nakpakita ng malaking gap sa lakas militar sa pagitan ng lumang imperyo at ng bagong bida na Amerika. Ang girang ito ay itinuring sa Espanya na isang unfair na atake ng isang oportunistang bansa na gustong mag-expand. Ang mabilis na pagkatalo ay nakiwan ng trauma sa lipunang Espanyol, isang pakiramdam ng kawalang lakas at galit na naipasa sa mga sumunod na henerasyon. Ang 1898 ang taon kung kailan napilitan ang Espanya na tanggapin na hindi na sila big time. Ano-ano ba ang magahiyas na ito na kinuha sa korona ng Espanya? Nandiyan ang Cuba, Puerto Rico, Guam at siyempre ang sarili nating bansa, ang Pilipinas. Para sa Espanya, ang pakawala ng mga kolonyang ito ay parang pakawala ng kanilang kaluluwa bilang imperyo kung saan ang araw ay hindi lumulubog. Bawat teritoryo ay may mahabang history sa Madrid. Ang pakawalang Pilipinas at Cuba ay talagang masakit. Sa paningin nila, ang Amerika ay hindi pumasok bilang tagapagpalaya, kundi bilang bagong mananakop na nakpalit lang ng bandila. Anjaman, strategic location at prestihiyo ay biglang naglaho. At ang Espanya ay naiwang naghihingalo sa gilid NG Europa. Ang memorya ng pakawala ng lupaing ito ay laging nagpapaalala sa kanila kung paano ginamit ng Amerika ang military power para sa sariling ambisyon sa kapinsalaan ng iba. Ang formal na katapusan ng kanilang imperyo ay nangyari sa Treaty of Paris noong 1858. Sa treaty na ito, literal na tinapakan ng Amerika ang 400 years na pride ng Madrid para iangat ang sarili bilang bagong superpower. Napilitan ang Espanya na ibenta ang Pilipinas sa halagang $20 million, isang presyong insulto sa buhay at history ng mga Pilipino at Espanyol. Hindi ito negosasyon nege magkapantay, dikta ito nege panalo sa talo. Ginamit ng US ang treaty na ito para itatag ang kanilang empire sa Pacific at Caribbean abang iniwan ang Espanya sa state ng confusion at economic collapse. Para sa mga Espanyol, ang Treaty of Paris ang ultimate symbol ng kayabangan ng Amerika at kawalan ng respeto sa dignidad ng ibang bansa. Ang put na ito ay naging part ng political DNA ang Espanya, isang reminder na huwag basta-basta magtitiwala sa Washington. Ang kahihiyang, ito ay nagbunsod ng isang intellectual movement sa Espanya na tinatawag na Generation of 98. Ang mga writers at philosophers na ito ay may dalang matinding lungkot at sentimento laban sa Amerika. Sinuri nila kung ano ang naging mali at kung paano sila naging biktima ng US imperialism. Ang kaisipang ito ay hindi lang nanatili sa libro, pumasok ito sa pambansang pag-isip ng mga Espanyol. Ang Generation of 98 ay naktanim na beninapagtududat asar laban sa Amerika na nakpatuloy sa loop na maraming dekada. Tinuruan nila ang mga sumunod na henerasyon na maging maingat sa impluensya ng Amerika. Ang culture of resistance na ito
kahit madalas tahimik ay laging buhay sa ilalim, naghihintay lang ng tamang timing para lumabas ulit. Kaya kapag nakikita nating sumasalungat ang Espanya sa Amerika ngayon, huwag nating isiping isolated event lang ito. Eko ito ng history. Ang anti-American sentiment na itinanim noong 1898 ay dumadaloy pa rin sa mga ugat ng bansa. Kahit naging makalyado sila noong ika-20 siglo, laging may bahid ng duda ang Espanya. Ang memorya na minsan na silang dinurok at inagawan ay nag-iwan ng trust deficit na hindi kailanman nabura. Ang paktanggi ng Espanya na pahintulutan, ang nga eroplano ng US ay paraan nila ng pagbawi ng dignidad at pagpapakita na hindi na sila yung mahinang bansa na pwedeng diktahan gaya noong 1898. Gising na gising ang lumang sugat na nagbibigay ng tapang sa gobyerno na tumayo laban sa hegemonya ng Amerika. Pero hindi natapos ang sugat noong ika-19 na siglo. Sa totoo lang, may mga kaganapan noong ika-20 siglo na lalong nakpalalim sa kawalang tiwala. Huwag nating isipin na yung mga dollar aid mula Amerika after World War II ay pure charity lang. Sa geopolitika, walang libreng lunch, bawat tulong ay may kapalit na kondisyon. Para sa Espanya, ang presyo ng tulong na ito ay napakataas. Ang bansang nasa ilalim ng diktadurya nun ay nakahiwalay at naghihirap at nakita nga Washington ang chance para samantalahin ang kahinang ito. Ang tulong ay hindi para sa demokrasya, ginawa ito para bumili ng strategic position sa Cold War laban sa Soviet Union. Ang Espanya ay naging pawn lang sa global chess game kung saan ang sarili nilang interes ay isinantabi para sa strategy ng Amerika. Ang pinakamalaking presyo na binayaran ng Madrid ay ang pagpirma sa tinatawag na Pact with the Devil noong 1953. Kilala bilang Pact of Madrid, binuksan nito ang pinto para sa permanenteng presensya ng US military sa Espanya. Para makuha ang base, ang US na nagpapanggap na champion ng freedom ay nakipakamay sa diktador na si Francisco Franco. Si Franco ay isang pasistang leader na kinamumuhian ng marami dahil sa lupit ng kanyang rehimen. Ang pagsuporta ni Amerika kay Franco ay nagbigay ng legitimasyon sa kanyang diktadurya at nagpahaba sa pagturusan ni mga Espanyol. Para sa mga tao, ang makitang niyayakap ng mga Amerikanong opisyal ang diktador na umapi sa kanila ay isang malaking pagkakanulo sa mga demokratikong prinsipyo na laging bukang bibig ng Washington. Ginawa lang ito ng Amerika para makakuha ng rights na magtayo ng strategic bases gaya ng Rota at Moron para mag-project ng power laban sa mga Soviet. Sa paningin ng Washington, ang Espanya ay hindi kailanman naging pantay na kaalyado o kaibigan. Itinuring lang silang isang murang unsinkable aircraft carrier na nasa perpektong lokasyon. Ang mga base na ito ang nagbigay sa US ng kakayahang maglunsad ng nuclear bombers anumang oras. Ang pagtingin sa Espanya bilang pirasong lupa lang at hindi bilang bansang may dignidad ay lalong nakpalala sa asang ng mga Espanyol. Ang ganitong utilitarian na tingin ng Amerika sa makaalyado ay main reason kung bakit sa oras ng krisis ngayon walang utang na loob na nararamdaman ang Espanya sa Washington. Ang kawalan ng respeto sa soberanya ng Espanya ay umabot sa rurok noong trahedya sa Palomares noong 1966. Ipinakita nito ang matinding kapabayaan at panganib ng pag-host ng nuclear weapons ng ibang bansa. Noong Cold War, ang mga B-52 bombers ng US ay laging lumilipad sa Europe dala ang nuclear weapons. Isang araw, nakabanggaan ang isang B-52 at isang tanker habang nagre-refuel sa Himpapawid ng Timok, Espanya. Sumabog ang eroplano at namatay ang 7 airmen. Pero ang mas malalang sakuna ay ang pakahulok kapat na hydrogen bombs masandatang kayang makpaburang buong lungsod mula sa langit papunta sa maliit na bayang Palomares. Literal na dinala ng Amerika ang katapusan ng mundo sa pintuan ng Espanya. Kahit hindi sumabog ng nuklear ang bomba dahil sa safety mechanisms, hindi pa rin naiwasan ang trahedya. 2 sa mga bomba ang tumama sa lupa ng malakas kaya sumabog ang conventional explosives nito, dahilan para kumalat ang nakakalason na radioactive plutonium sa paligid. Napuno ang hangin negay radioactive dust at ang kontaminasyon ay mabilis na kumalat. Ang lason ay pumasok sa lupa, tubig at hangin na nilalanghap ng mga inosenteng residente. 200 hektarya ng sakahan ang nakontamina at ang buong community ay nalagay sa panganib. Ipinakita nito sa mga Espanyol ang tunay na risk ng pagiging instrument sa geopolitical game na Amerika. Ang kanilang sakahan ay naging ground zero para sa sakunang hindi naman nila ginusto.
Ang naging response ng Amerika ay lalo pang nakakagigil. Imbes na maging tapat, naglunsad ang US military ng malawakang cover-up. Nilinis nila ang lugar sa parang mapanlin lang, inaalis lang ang surface soil at itinatago ang totong level ng radiation. Ang residente ay hindi binigyan ng tamang info o tulong medikal. Sa paningin ng mga Espanyol, itinuring sila ng Amerika hindi bilang kaibigan, kundi bilang murang testing ground para sa delikadong armas at basurahan ng radioactive waste. Ang kayabangan sa pag-handle ng sitwasyon ay nag-iwan ng pakiramdam ng pangabuso. Ang Palomares ay naging simbolo ng mapanirang presensya ng US military, isang reminder na ang interes ng Washington ang laging priority kaysa sa safety ng Espanyol. Hindi ito kailanman nakalimutan. Ang mga kaganapang ito ang pact sa diktador at ang Palomares tragedy ang nagpatibay sa paniniwala ng relasyon sa Amerika ay lason. Bawat interaksyon ay tila nakdadala lang dusa at kahihiyan sa Madrid. Kaya kapag nagdesisyon ang Espanya na isara ang airspace ngayon, dala nila ang bigat ng history. Hindi lang sila nagpoprotekta ng ekonomiya, pinoprotektahan nila ang kanilang dignidad mula sa kaalyadong paulit-ulit silang binalewala. Ang nonang Espanya ay hindi lang para sa operasyon sa gitnang silangan. No, ito sa pagtrato sa kanila bilang second-class partner. Deklarasyon ito na hindi na sila papayag maging collateral damage sa Power Games NG Washington. Buhay na buhay ang aral ng 1953 at 1906. Kaya mas matigas ang paninindigan nila ngayon. Pero kung may isang event na bumasak sa lahat ng ilusyon, ito ay ang trahedya noong March 11, 2004. Ito ang pinakamadugong aral para sa Espanya sa modern history. Ito ang araw ng train bombing sa Madrid o ang 11M. Binago nito ang tingin nagbuong bansa sa Guerra Taluyans. Bago ito, ang gobyerno ni Prime Minister Jose Maria Aznar ay todo suporta sa Iraq War ng Amerika kahit ayaw ng mataw. Naniwala sila na ang pagiging loyal sa US ay makdadala ng prestihiyo. Pero ang naging kapalit ay bangungot. Ang atake sa Madrid ay direktang ganti nga terorista dahil sa paksama ng Espanya sa giyera. Ipinakita nito na ang pagsunod sa Amerika ay nakdadala ng giyera mula sa diserto papunta sa mismong nga kalsada ng Europa dahil sa bulak na pagsunod sa Iraq War, naging target ng terorista ang Espanya. Isang umaga na dapat ay normal lang, naging madugong impyerno. 4 na commuter trains ang pinasabog ng mga ekstremis na may kinalaman sa Al-Qaeda. 192 na inosenteng tao ang pinatay at mahigit 2,000 ang sugatan. Ordinaryong tao lang sila manggagawa, estudyante, mamagulang na walang kinalaman sa geopolitika. Dumanak ang dugo nila hindi dahil sa internal threat, kundi dahil sa foreign policy na idinikta ng Washington. Ang sakit at galit ng mga Espanyol ay hindi mail-alarawan. Ang trahedyang ito ay naging wake-up call na ang alyansa sa Amerika sa kanilang gera ay hindi nakdadalang safety kundi nakimitang ang terorismo. After the bombings, luminaw sa isip ng bawat Espanyol ang isang malupit na katotohanan na nagpabago sa kanilang foreign policy forever. Ang bomba ng Amerika ay pwedeng ihulog sa malalayong disyerto, pero ang dugo na pambayad sa mga gerang yun ay dugo ng mga inosenteng Espanyol sa mga train station ng Madrid. Sila ang nakbayat ng utang sa dugo para sa mga desisyong ginawa sa White House. Mabilis na nagbago ang public opinion. Sa halalan after the attack, pinatalsik nga tao ang gobyernong makagera at inihalal ang bago na nangakong pauwiin ang mga tropa mula Iraq. Direktang pagtanggi ito sa policy and America at statement na hindi na sila magiging kasabwat sa mga girang nakdadala lang ng kapahamakan sa sarili nilang tao. Ang aral lang 2004 ay nakaukit na. Ang pagiging tool sa military campaigns ng Amerika ay banta sa national security ng Espanya. Ito ang tinatawag na blowback, ang hindi inaasahang ganti sa mga agresibong operasyon. Na-realize ng mga strategists sa Madrid na bawat bombang sinusuportahan nila ay gumagawa ng bagong kaaway na maghihiganti. Kaya ang pagdistansya sa Washington ay hindi kahinaan, kundi self-preservation kapag hinihiling ng Amerika at Israel na gamitin ang airspace nila para sa bagong gera. Naalala ng Madrid ang usok ng tren noong 11,m. Ang pagtanggi nila ay panata na hindi na maulit ang history. Ang safety nga kanilang mataw ay hindi na isasakripisyo sa altang ng Western Alliance. Ang trahedyang ito ang naging huling pata na nagapaw sa basong pasensyang Espanya. Pinatay nito ang anumang bulag na loyalty sa US military.
Ang alyansa ay naging pragmatic na lang, makikipagtulungan lang ang Espanya kung pabor sa kanila at hindi delikado. Ang pagsasara ng airspace at bases ngayon ay direktang resulta ng aral noong 2004. Ipinakita nito na may natutunan ang Espanya at hindi na sila magpapadala sa pressure na mga kaalyadong hindi naman sasalo sa mga bala para sa kanila. Ang pagpapasyang ito ay sumasalamin sa isang mature at independent na foreign policy kung saan ang Espanya ay kumikilos bilang sobranong estado at hindi bilang sunod-sunuran na probinsya ang Imperyong Amerika. Mahalagang punto ito sa history ng NATO. Pero kung akala niyo tapos na ang plot twist, mali kayo. May isa pang kamakailang pangyayari na lalong sumira sa tiwalang Espanya. Ito ang usapin ng Western Sahara noong late 2020. Ang Western Sahara ay dating kolonya ng Espanya at itinuturing nilang backyard o security buffer zone. Kahit anong mangyari doon ay may epekto sa security at migration sa Espanya. Sa loob ng maraming dekada, ang international community kasamang ang Espanya ay nakahanap ng UN-led resolution para sa teritoryong ito. Pero sa isang iglap, binalevala ito ni Donald Trump. Sa isang move na ikinagulat ng lahat, ginamit ng Washington ang Western Sahara bilang bargaining chip sa isang geopolitical game na walang kinalaman sa Espanya. Para makuha ang deal ng Morocho na i-normalize ang relasyon sa Israel part ng Abraham Accords, gumawa ang Amerika ng pabor na nakasama sa interes ng Espanya. Nakpasya ang Washington ng walang pasabi sa Madrid na kilalanin ang soberanya ng Morocho sa Western Sahara. Isang malaking sampal ito sa mukhang Espanya at paglabag sa UN resolutions. Ipinakita nito na handang ibenta ang Amerika ang security and kaalyado sa NATO para lang palukdan ng Israel at makuha ang sariling goals. Para sa Espanya, isa itong saksak sa likod. Ang pagpapalakas sa Morocco sa Western Sahara ay nakpapalakas sa kapitbahay na laging may tensyon sa Espanya pagdating sa teritoryo at migrasyon. Direktang pinahinan nito ang security ng Espanya. Ang event na ito noong 2020 ay nagpatunay sa masakit na reality. Sa priority list ng Washington, laging una ang Israel kaysa sa kahit sinong European ally, kahit pamangganib ang mga bansang tulad ng Espanya. Ang special relationship ng US at Israel ay nagiging banta sa interes ng ibang bansa sa NATO. Nang makita ng Espanya kung gaano kadaling ipinakpalit ang kanilang security para sa diplomatic win sa Middle East, na-realize nilang hindi sila pwedeng umasa sa Washington. Ang kawalan ng tiwala na ito ang dahilan kung bakit napakatigas ng pagtanggi nila ngayon. Kapag hinihiling ng US na gamitin ang base para suportahan ang Israel, ang nakikita ng Madrid ay ang bansa na nakbenta sa kanila para tulungan ang parehong bansang yun. Ang pagtanggi ay self-defense reaction na lang. Ang saksak sa likod na ito ang kumumpleto sa puzzle ng distrust. Mula sa pakawalang imperyo noong 1898, sa pagsuporta sa diktador at radiation noong Cold War, sa dugong nga Espanyol noong 2004, hanggang sa pagbebenta ang security nila noong 2020 bawat even ay laryo sa pader ang pagtutol na nakikita natin ngayon. May mahabang listahan ng hinanakit ang Espanya at lahat yun ay valid at based sa history. Kaya nang sumiklap ang bagong crisis at umasa ang Washington na susunod ang Madrid na parang masunuring aso, nagulat sila na handa na itong mangagat. Ang desisyon na isara ang airspace at bases ay ang naipong reaksyon sa mahigit 100 years na pagtrato sa kanila bilang second-class partner. Patunay ito na ang history ay hindi nakakalimutan sa geopolitika. Bilang pagtatapos dito sa Kasaysayan 5, ang pagsasarangang kalangitan ng Espanya ay hindi dapat tingnan na pagkakanulo sa NATO gaya nga sabi nga haters. Sa halip, isa itong pambansang pagising at pagbabalik sa makatotohanang geopolitika. Ang pagiging kaalyado ay hindi pagiging alipin. Malinaw ang message ng Espanya sa Washington. Ang Espanya ay isang bansang may ganap na soberanya. May karapatan silang unahin ang safety ng sariling tao kaysa sa ambisyon ng ibang bansa. Deklarasyon ito nga, kalayaan sa pagpapasya na hindi na sila papayak na mabuli sa mga isyong direktang nakakaapekto sa kanilang kaligtasan. Ito ang pag-usbong ng self-worth na matagal ng hinahanap ng mga Espanyol. Ipinapakita nila na ang bansa nila ay hindi simpleng toll booth na pwedeng daanan ng Amerika anytime. Hindi rin sila cannon fodder na handang magbuwis ng buhay para sa gerang sinimulan ng iba.
Tapos na ang panahon na pwedeng magtapon lang ng pera ang Washington o gumamit ng pressure para kalatkarin ang Espanya sa kapahamakan. Ang base sa Rota et Moron ay nasa lupa ng Espanya at sila ang may huling say. Kung ang paggamit nito ay delikado para sa bansa, ang sagot ay laging hindi. Nakseset ito ng bagong standard sa NATO kung saan ang respeto sa soberanya ng bawat miyembro ay dapat mangibabaw kaysa sa utos ng isa. Ang krisis na ito ay naglalantad na mas malaking truth sa mundo. Ang lumang alyansa sa Cold War ay sinusubok na ang bagong reality. Hindi nasusunod ng pikit mata ang bansa kung ang interest ng superpower ay kontra sa kanilang survival. Ang ginawa ng Espanya ay pwedeng maging inspirasyon sa ibang bansa sa Europa na may duda rin sa foreign policy ng Amerika, lalo na sa Middle East. Warning ito sa Washington na may limitasyon ang power nila at ang pagbaliwala sa mga kaalyado ay magreresulta sa pagbitak ng alyansang nagbibigay sa kanila ng lakas. Sabi nga sa history, ang imperyo ay gumuho hindi lang dahil sa kaaway sa labas, kundi dahil sa pakawala ng tiwala ng mga kaibigan sa loob. Salamat sa pagsama sa malalim na marites na ito dito sa Kasaysayan Vibe. Bilang mga military history fans, nakita natin kung paano ang mga ninonang nakaraan mula sa 1898 sa mga delikadong paks sa Palomares at 11M hanggang sa mga diplomatic betrayal ay naktakpo para sa matapang na desisyon ngayon. Hindi lang isinasara ng Espanya ang langit, binubuksan nila ang bagong chapter kung saan sila ang may hawa ng ballpen. Ang makaganapang ito ay patunay na ang geopolitika ay hindi lang tungkol sa baril kundi tungkol din sa memorya, dignidad at pambansang interes. Ano ang tingin niyo sa move na itong Espanya? Tama ba silang protektahan ang sarili o banta ito sa Western Unity? Ay comment niyo ang inyong saluban sa baba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa ating mga paglalakbay sa madidilim na pahina ng kasaysayan. Hanggang sa muli, manatiling mausisa